Kauban na mayong adlaw, Happy Valentine's Day sa atong mga kaigsunan dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. O welcome na sab sa atong sinimnang programa dinhi ang inyong konseho karon kunin ito makauban ang mga miyembro sa 20th City Council alang usab sa pagpaabot sa ilahang mga gitinguha, ilahang mga plano, ilahang mga programa alang sa kayuhan sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. Pinaagi usab kana sa ilahang mga ipasaka nga mga balaodnon o ordinansa alang sa kayuhan naton tanan. Kini day si George Bacos gikan sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ug ngon man sa pagpangulo usab sa atong City Information Officer Miss Ivy S. Guantero. Og ni nga atong edisyon karon sa inyong konseho karon ang pasalamaton kay ta kay nakikauban gid nato mas gintod sa kasaulugan sa Valentine's Day. Ato ang chairman sa Committee on Trade and Commerce ingon man chairman sa Ways and Means sa 20th City Council akong tukayo kagawad George Goking. Kagawad, welcome sa programa. Happy Valentine's Day. Nganong wa kagapula kagawad? Salamat tukayo. Murag nalimot ko or kwantingali ka ng firing squad ta uma. So uma katong na mga Valentina ay kalimot. Gamitin yung red shirt. As a sign of love, ang ako lang kay basic loveless kita. Pero kung ikaso nga natay Valentina na pula po ko uma. Re marag mao ni imong kuan kagawad nga gimahal ni mo ang tibok dakbayan sa Cagayan de Oro. Same as Cagayan de Oro, gimahal pug ka no sa kinadaw ka sa aton dakbayan. Sige mo pag panimbaya kagawad sa ato ang mga sukintig paminaw tiglantaw karon. Sa inyong tanan to our Vice Mayor Bebot Rodriguez inahan sa konseho 20th City Council ug atong amahan sa siyudad sa Cagayan de Oro Mayor Rolando Clarix Uy. Happy Valentine's to you. Advance Happy Valentine's. Then belated Chinese New Year. Yes. So puro pula gyud ang gamit mo ato. Murag straight ni pula kagawad. Straight ug pula sa tinuod patingali wala malabi. Ang akong pula nga shirt. So I hope kaning year of the Chinese New Year, kaning year of the Wood Dragon, this is a sign of abundance. Ready gyud atong ekonomiya nga mo-perk up. And there are all signs going to that direction nga ang Cagayan de Oro andam gyud mo lambo o samot nga because of this year of the dragon tukayo. That's right, kagawad. No? And with that, speaking of Chinese New Year, mapasalamatan sab kay kagawad sa Filipino-Chinese community dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro, sa Oro Chambers, and all the Chinese community, no, Filipino-Chinese community nga nakig-alayon usab sa atong kasaulugan sa Chinese New Year. Salamat gyud sa atong pillars of our economy, our Filipino-Chinese Chamber of Commerce, and they have been very supportive to our beloved mayor. Yes. Mayor Rolando Clarix Uy, grabe gyud ilang pag ingon nga support, especially on our taxes. Yes. Pasalamat na kay permi sila on time mo bayad og tax, and I hope magpadayon ni not only to the Filipino-Chinese Chamber of Commerce but also to the Oro Chamber kay we need their taxes for our programs. So magpadayon unta ta kay taman pa ta sa February 29. Yes. Ang extensions na deadline. So, I think, according to George, we have an increase of taxpayers. Yes. Aron tay pag-increase no sa kung ato ang ikumpara sa mga nakalabay nga mga bulan siguro kana kagawad kay ilang nakita ang akong kumpiyansa no sa as to giunsa nato pagdala giunsa nato pagsuporta ang mga investors, ang mga businessmen, business community dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course kana dakong party ni ana tungod sa inyong mga legislation ilabi na nimo kagawad no nga ikaw ang naghawid sa komitiba sa Trade and Commerce. Medyo nagsugod ba ni tukayo sa ease on doing business. Yes. Making it easy for the businessmen nga wala na daghan red tape. Bitaw. Salamat sa Anti-Red Tape Authority kay naningkamot po sila nga mo follow ta og ingon dili na gyud ingon nga daghan pa gyud mga red tapes. Yeah. Anti-red tape ang tawag nga na. So Cagayan de Oro was awarded accommodation. A plaque of commendation. Yes. Nagsubay kita. Very compliant. We're very compliant tukayo. Ang pinakagrabe gyud ako nakitaan sa arta nga nahimo sa ato
Upon approval in 2019, Mm. the last session of the year, the Ease on Doing Business, the Republic Act 11032, Mm. which was approved by the 19 City Council, Mm. nagamit yun sa COVID. Yes. Grabe ka ng boss business One-stop one-stop shop. shop. Yes. Then ka nang pag-approve sa cell site from 27 That's right. requirements to upat na lang. Upat na lang. So, dako kayo. Dako yung Yes. kayo ang red tape medyo na-avoid yun sa Yes. atong mga telcos. And I got information that right after na-approve ang EODB sa Cagayan de Oro, Yes. I think more kita matay nag-una ni. Yeah. I And think, everybody was resistant to it. Mm. Pero finally, the end justified the means. 128 telcos Yes. nagbutang og cell site ang Smart o Globe. Yes. So total of 128. Just imagine katong COVID, wala tay That's right. signal. Lisod kaayo. Perting lisod. So hangyo na ako sa mga telcos. Ayuhay yung signal ugma sa That's right. Valentine's Day. Madudahan tani nga. Uy, Dapat siguro ka. na ba din makagubot? Yes. It can create a lot of ingon nga kaaway Yeah. because of a bad signal. Wait, no. And talking about cell sites sa Kagawad, where dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, we're very lucky, no, with sa imong gikaingon nga daghan ng cell sites kay, of course, as a investor Kagawad, usa pod sa atong pagalantaon connectivity sa usa ka lugar. Yes. Importante kay ang kanang consistency sa signal sa kwan. So importante kayo. Ang investors, number one, kung may signal, nga naman, himasa sila. Bitaw. Even though we have our local investment and incentive code, not a PPP, Yes. public-private partnership. Partnership, Karon nga, it is already PPP code Yes. as approved by the Office of the Presidency, Ah. President Bongbong Marcos. Then ang iyan, number one yung karon iyang gabantayan kaning EODB. Kay dito lagi sa Manila, pwede na ko mo Yes, sangkit Kagawad. I was invited to Manila, so I thought it was a mistake. Yeah. Kay halos tanan dito, mga chambers all over the world. American Chamber of Commerce, European. So Yes, halos natanan dito, Tokayo. Di natingala ko, basig, nasayop sila. Wala to. So pag-abot sa Manila Hotel, gitanaw na ako sa ilang secretariat, basig, nasayop mo. Wala, my name was there. So, I was shocked because not only the Chamber of Commerce na dito, even the different embassies, Yes, all over the world. all over the world. So, grabe ko nga, murag naulaw to. Mga dagko. But I met Mr. Paul Taylor of the U.S. Embassy nga mentioning about the trade mission. Okay. So, U.S. trade mission in March 11 to 13. So, inko, Mr. Paul, I met him during the investment sa forum investment sa ato. forum Yes. na-mention yun ako nga, Mr. Paul Taylor, if you come to Cagayan, you will never want to leave Cagayan. Yes. Dalhalang imong goal set kay dulaan. Yes. So dito, ingon siya lagi nga, Mr. Paul Taylor, ayaw kalimti to invite the mayor. Ang atong trabaho din na, George, is to invite investors. But paingon na ka, mayor. Kita, igor mata, marag, may matantulay. Tulay lang, tulay na para ka, mayor. So the final is naka, mayor. Then, the mayor is equipped with all ordinances. Yes. Haom, para ng local investment and incentive board nga panguluhan ni Mayor Rolando Clarix nga gi-aprubahan I think in 2017. Karon grabe ang gamit na karon pati ang PPP. Yes. Public private partnership. Halos tanan nga balaod na nag-isya. So I was confident to invite all of them. I met the ambassador of Singapore, Australia. Katong ambassador sa US was out there. I think she was in US. With President Biden. Gi-inform din me nga there is trade mission. But I'm not sure kung ani bagdili, but maningkamot na punta. Yes. Ang yun nato.
So with this Kwan Kagawad kay of course I think si Kagawad lamang no all over the Philippines dako kay ning garbo usab sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga sa mga LGUs kining mga city councilors all over the Philippines. Pag ikaw Ramoy na imbitaran dito Kagawad nga city council from an LGU. Walay congressman, walay... Yes, wala. So, ko nga, basing nasayop lang. Pero I went around sa kadaghan yung kayo mga ambassadors. I did not know where to start. Yeah. I saw the ambassador of Malaysia. Yeah, nga baguhay po was here. Yes. So I met you, Mr. Ambassador. Then, really, you're a very popular ambassador. Yeah. Gidugukan mo siya. So, I met also the ambassador, Canadian, Israel, even British, halos tanan. Yeah. So, inko nga, if I had enough time, we were separated in one table. Yes. Iko, sayang ba kung the Canadian ambassador was there? So, I hope, if I had enough time to meet all of them, pero nahurot-hurot yun akong pulling card. But it's good, for me, it's very good for Cagayan de Oro. Okay? I'm proud to say nga, kita sa atong partnership with Misamis Oriental, our port facilities, na diri. Yes. Atong custom facilities, na tanan diri ang containerized. Yes. We have the best area in Region 10. Yes. Definitely. Partnering with our metropolitan Misamis Oriental Cagayan de Oro. So, wag ko nakitaan to kayo nga ano di sila mga ani. Yes. Pasaandamon lang akong golf kay hindi man daw sila. Di na sila. mo ginailahan ko ano pastime Kagawad. No? Isa pa yung golf kay And we have great golf courses here in the city, no? So we have I think Pueblo and Del Monte. Yes. I heard from my good friend ang PAL tournament. Yes. Will start here. Yes. February 17. Ubay 2 weeks na siya. Tayo din. Ambot iyo kasabot kay grabe nakapuno ang atong mga convention in Cagayan de Oro. Kana ang gates ana is ang pagsalig sa atong halandong mayor, Mayor Rolando Clarixoy. Before I forget. Yes. Ivy, to Ivy Guantero, Happy Valentine's. Yes. Information officer. Sa pa ba'y walay Valentina? So, nakitaan ang trust and confidence ka, Mayor Rolando Clarixoy. Nalatay mga adjustments that needs to be improved kay because of the Mandanas Garcia ruling. Yes. And devolution. Medyo we need to adjust. Of course, it's part of the transition Kagawad, no? Transition last year, our era, which is a national tax allotment, nag-reduce by 400 million. That is, in effect, tungod sa pandemic. Pandemic 2021 atong gibe. So, I hope everybody will give us a chance kay the best gates ana sa mga negosyante nga sa pagdala. Yes. Yung sa pagdala sa siyudad sa Cagayan de Oro. That's right, no. And balikan ako Gagawad with kining sa Economic and Ease of Doing Business Forum dito sa Manila nga imong gi-attend last January 24 no pinagi-usab kana ni Secretary Perez and Go, no. Alang usab sa kining I think he is the Special Assistant for Investment and Economic Affairs din sa nasod, no. So with this Gawad, it's a great avenue sab to kining connect with kining mga businessmen, mga kining sa ato ang mga ambassadors, no, nga mo invest usab diri sa dakwen sa Cagayan de Oro, and not just in Cagayan de Oro but kato gi-showcase nato no nga kining ang kaanindot sa ease of doing business din sa nasod. And I think tungod siguro kay nahimot ang compliant and nahimot ang usa sa mga LGUs nga ning dali gyud nga ning comply sa ease of doing business mo siguro nga grabe beto siya ato kayo kay even during the deliberation sa ease on doing business daghan kay resistant medyo wa nila kay masabti. Nga ang negosyante mo igatag nato og revenues walay walay revenues walay LGU. So mana I think finally may naman ilang pagtagad din
naay press release ni Secretary Perez sa ARTA na before the end of the year, 120 LGUs will implement. Okay. Pero nasa siya gibutang dito, nasa iyang gipangkasuhan. Okay. So, diligid mo ano gigawan, no? Akong gihangyo tawid. We had the lunch here with the Secretary Perez. I hope corrective ta. Yes. Paggahi yun ang LGU, bahala ka na. Yes. So he's very happy nga isa nga ang Cagayan de Oro iyang example sa EODB. Pero we went through a lot, Yes. for that ordinance to be approved. Daghan gid kay giagian to it. Basta mura humbati left and right. Yes. So daghan kay negative, but finally maulay tawag katilaw gyud ko ang political will. Yes. So the political will, of course, with nakitaan po nako sa Mayor Rolando Clarix, na po siya lig-on kayo nga political will. Yes, Bahala na unsay mga negative, but basta unsay kaayuhan sa siyudad sa Cagayan de Oro, iyan na buhaton. But I think tungod siguro atong mga hardships nga inyuhang again, especially ni mo gawad isip chairman sub sa komitiba sa kining trade and commerce, no? Sa nagian ato sa pagpasar pa lang niining ease of doing business ordinance nato dinhi sa atong dakbayan, and having kining giving incentives to our investors and all. Siguro nakita na po nato sa kasamtangan nga sitwasyon nato karon, we're ahead of kining one step ahead kumpara sa ubang mga LGU. So dili one step lang, 10 steps ahead. No, dito. Lantaw na to unsay kaayuhan din. Kung unsay kaayuhan sa mga businessman, kaayuhan sa katawan. Yes, daghan bitaw mga programs sama sa scholarship program, mga foundation mga social services, atong health services, ang ato pod sustagana. Nakata program ato ipadayon. Without logistical support, any program will fail. Yes. Wapo kay ato program planning, but dirita sa revenues musulod. Daghan manulod, I tell you to kayo. Ingon pa ni asa kong pinisaya nga gitabangan sa mga investor money direct. Yes. Sa ato na lang usa pagsalo sa ila. But as I said during the investment forum, Cagayan is the best place for investment. That's right, no. And siguro this year tungod usab kay nahimo po tong successful last year atong pagpaygayon og investment forum dito sa Manila. Maybe we can do it this year usab, no? To invite, any investment forum should be followed by another investment. Yes. And remember, we are not the only city in the Philippines. Yes, that's right. Takanta kompetisya. Choices ang mga investors. Choices pa, dinira ko din na. Yeah. So if we can show to them our sincerity for a follow-up, follow through gina siya kayo. Dili madala nga usaha. Once lang. Dili na madala. So sa atong pag-ato dito sa nakakonect man ta sa few ambassadors, na natay credential nga adila mo sa Cagayan. Mura andam na mi. Yes, mura ra gid siya kuan kagawad, mura ra ni siya og kung kaniadto ba kining kung manguyab ka, sigihan gid mo pamisita para matugan. Kana po na comparison. So kayo nga di man na pag di mo sugot. Otro na po. Hatod mo sugot. Di Valentine's na mauna. Consistency is the key ani kagawad. Consistency. Yes. Then I have seen the drive of the mayor. Yes. Ang iyan na lang kay being the mayor, he cannot be in all places. So kami, sa council, lahi among tahas, dapat on our committee level, ma-resolve na namong. Yan na mo sa focus mayor. Right. Kadaghan na iyan. So muna sa atong Committee on Trade and Commerce and Ways and Means, we make sure nga, pag abot ka mayor, hanay na. Yeah. Daghan mga panulod po diri dito kabalo. There are good investors, there are bad investors. That's right. Nasa investors ng scam. Yeah. So bantayan nato nga pag-abot kang mayor, i-plaster na nato for him to make his decision. That's right. Amo na atong style nga gabuhaton sa iya to kayo. Pero pasalamat po ko gi-aprobahan ni mayor akong lakaw sa Manila. Yes, of course with my Vice Mayor Bebot
Rodriguez kay ako ra bengala. Pero wa na makuit time ingon nga batong uban. So I am sure ba mo ani siya mga investors, especially sa mga ambassadors. Go straight to the mayor, then you talk to him. That's right. And I think mayor has kining kuan gyud kagawad, no, full trust and confidence sa imuha sa pagdala usab sa ato ang komitiba sa Trade and Commerce, and of course pag-connect nga to sa ato ang mga business community, because we're seeing a lot of investors are coming in the past few years and past few months in sa ato ang dakbayan sa Cagayan de Oro. Tungod kana kay lagi sa in sa imo pangikaingon sa inyo palang komitiba daan plastado na tanan at the same time you laid down all the ordinances that kanang ang ubang LGUs ato karon plastado na tanang ordinances and all ang ubang LGUs karon kagawad wala kay pag-prepare karon sa ilahang kwan kagawad lakas pang ato lang karon because of the COVID. Many of the ordinances are not marag dili haom sa panahon. So we need to review, revisit, and coordinate with the executive kung unsa gyud ang mga problema nga atong adjason. We will adjust to the calling of the investors, dili bitaw ingon nga ato lang tanan, balansihon nato na siya. So I'll be to a lot of New Year's trabaho. So medyo kung makapahulay ka may pahulay kita to kayo kay lisod kayo. With of course sa usapog ka sa miyembro kagawad no sa ato ang Investment and Promotions Board, kanunay sab mo gatagbo nining ato ang Investment and Promotions Board. We have a meeting next week regarding sa basig na apply for investments na may tax incentives. So di magid madalang dili gyud na siya process lagi pagsakto nga consultation. Ako nakitaan na to kayo is kaning Cagayan de Oro, we have vast area sa land. Land area. We could even call it as more similar to FIBIDEC area. Nga investment area, more eco zone. Wala ko nakitaan nga wala dito sa other zone nga naman sa ato din. We can bring development up in the hinterlands dito sa iyong taas. So there's a lot of study to be made. And I was about to ask with that kagawad, no, with the current development of our comprehensive land use plan, which is kaniadto nakalabay nga mga semana, we have the public consultation gipresentar nga to sa 20th City Council. So with the current plan nato karon kagawad, so there is there really a need to revisit, and of course kung adunay kausaban nga atong ipa-implementar sa atong comprehensive land use plan to fit in for the next few years. Murag daghan, there's a need of a lot of revisit. Kay di na makay haom siya ba. So there's a need to revisit not only the CLUP but other ordinances. Nga dili na gyud haom sa panahon. Murag iyong patiguang na. Dili na gyud. Kung kaniadto kagawad murag wala pa kayo siya sa digitalization, kinahanglan na siya adapt sa with the current technology kung atong ikumpara, but we need to adapt that one to kining especially with commercialization, and of course ang kining metropolitization metropolization kay ang akong activities po sa Philippine Councilors League Region 10 Chairman, ako yapon ni i-jive sa mga program na to sa syudad. Then makitaan po nako my involvement is not a waste of time. We have already visitors coming from Region 1, Solid North. Primero gani abi na ko 200 less 10. Gitawagan ko sa akong counterpart nga chairman. Moabot og 400 to 500. Daghang bisita ni kagawad. Daghang bisita pero ang mo enjoy ani ang provinces surrounding di naman yung kita. So I am also promoting the region kay diri magid magsugod. Remember, akong tanaw na Cagayan de Oro is the best place. Sa way pabor. We have hospital hub, educational hub. Halos tanan naman kompleto na gyud. So napagitay silingan nga Misamis Oriental. Grabe kay ang vast land din na.
long day. Gini nga partnership. Yes. Mayong buntag di mo, very worshipful, Governor Pedro Navia. Salamat sa imong partnership with our mayor. Yes. Mayor Rolando Clarix Uike. All developments are in partnership. Dili ingon nga magdilumbaay ta ba? Bitaw, dili magkompetensya, instead mag-complement, no? Mag-complement, collaborate. So I've seen a lot brighter kaya tong development. So akong visit sa I was invited by Secretary Perez sa ARTA Economic Summit. Si Secretary Frederick Go. Yes. Abot, igagaw ko ba ni kay Kulangan o King. Secretary, Special Assistant to the President on Investment and Economic Affairs. Na may usapon nga on political affairs. So, yes. Ako, basig diri ko sa iya mo join sa iya mga direction kay wala gani si BBM dito. Ang halos ang crowd puno kayo sa mga ambassadors chambers. So makita nila because of ARTA dako kay sila ingon nga they're protected by law. Yes. Nga di sila subject to corruption. Yes. Naibawaan ako. Walay kutong, walay kutong. Kanang kutong yun. Yes. So mabitaw nga I have become very unpopular when kaning EODB came up. Yes. So anyway, the end justify the means. Yes. No regrets. Finally nadia in place na. A little revisit will kay murag I heard sa Ease on Doing Business, the president is coming up with another enhanced EODB. Okay, he's adjusting. Napay adjustment ng button. So before that, i-review na nato with the clearance from the mayor, of course, and the vice mayor, para pag-plaster, hanay na bitaw. Yes, dali na. It doesn't mean nga i-approve na to, no? It will be coordinated with the different branches. With the kining implementation na gyud kagawad sa atong ease of doing business dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. So isip ikaw ang connect usab sa ato ang mga business community, kumusta po ang ilang feedback nini kagawad? So far maayo man sila tukayo. Kabalo ba ka kung unsalay complaint maabot man yes, di man na mo hesitate. Then my partnership of course with the chairman, the newly chairman of the board, Ray Talimio. I've been working closely with him. Yes. Our Misamis Oriental Filipino Chinese Chamber, si Rosago o atong Cagayan de Oro, Filipino Chinese Chamber of Commerce, Henry D. O other chambers, murag cooperate man sila. Yes. Wala man sila ingon, ay, ba man daw nimo pag na-complain. Number 1, manawag buntag sa iyo. Direct ni nga tugang kagawad no sanglit lagi kay dako kailang kumpiyansa usab og suporta nini no with sa kalambuan usab sa atong Dakbayan labi na sa mga atuang business community no. So dali ra gyud mo nay usa sa mga gikaswertian gyud sa atong mga business community diri kagawad no kay naa sila chairman no sa komitiba sa kuan nga dali nga kadangpan niya dali ra kay ma-connect no murag with that, thank you kagawad. And of course, sa gyapon na itong pahinumdom, speaking of ease of doing business, nagpadayon ang ato ang business renewal dira sa ato ang one-stop shop. And of course, pinagisab sa online, no? Kay kana online mo dako kay effect kay ang uban di pa kasabot. Yes. Then ang corruption, ang ato red tape, mawala gid sa kagawad. Yes. Online naman tanan. So it napay adjustment is not a perfect law. Yes. Napay adjustment then I hope nga I heard nga maayo ang collection karon. Yes. Ipadayon na to kay daghang patagwapo nga programa. That's right. Mayor Rolando Clarix nga ipadayon without any logistical support. Wala gyud ang mga programa. Right. No, gani sa datos nato once again as of February 11 of this year, aduna nay mikabata sa 18,306 ka mga business establishment ang naka-renew og ingon man nakakuha sila ang mga business permit. Mas taas kini kung ato ang itandi no sa nakalabay nga tuig susamang
pizza nga aduna lamay 17,290 ka mga business establishment ang naka-renew, nakakuha silang business permit. So dako nga kining increase na to nakita with kining sa to ang business permit renewal, and nagpadayon kini of course kagawad siguro this time daghan king salamat pod no sa inyo sa 20th City Council sa imuha nga inyo yung gihatagan og extension nato ang business community up until the February 29. It's salamat sa mga kauban sa 20th City Council under sa among inahan sa council. Vice Mayor Bebot Rodriguez nga itugutan. I do not awag ko nakita nga na mo object ana kay yes it is an added income. So kung nay mo supak ana ambot lang di o kasabot. with this kagawad siguro imuhang kining pahinumdom imuhang padawagan nga to sa atong mga business community nga up until now wala pa ka kuha wa pa ka renew sa ilang business permit kay pipilan lamang kaadlaw pod aron dili usab maghuot or dili magdasok dira og ingon man pahinumdom nga pwede gyud online no. So katong uban pakabayad sa ilang taxes we have until February 29. So di na siya ma-extend kay under the law. Yes, we are only allowed one extension. So palihog lang tabangi ang atong syudad support our programs through your support. Ayaw kalimti. Andam Sanbi with Mayor Rolando Clarix we program to support of course our businessmen. Yes. And nakamatag ingon nga making it easy for you to pay. Natay sa online. So ayaw na hulati. Do not wait for the deadline. Kaya na di na gyud na ma-extend. So palihog lang sa inyo. So, salamat gyud sa atong mga taxpayers magamay madako for your consistent support to the local government unit of Cagayan de Oro. That's right, no. And once again, ato ang gikampanya agad karon dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan de Oro ang paggamit sa online aron usab nga in the comfort of your own home sa inyo mga business establishments. Pwede ra gyud kay mo dira nga mo process ang inyong business permit renewal, mo bayad sa inyong mga balay ron sa taxes. So convenient kay sa inyohan no. So man nga i-grab ang opportunity labi na sa katong wala pa nakaparehistro, and of course sa tanan nakaparegister daghan kayong salamat sa suporta kay kini ang mamahimong backbone no sa unsa nga mga programa. Well, kini nga taxes nga inyohang gibayad dinhi sa aton local government unit mas balik ra pud na ninyo no sa mga programa ug inisyatibo nga ibuhat usab sa atong local government unit. So murag cycle ra gid ni siya tanan kagawad no. Right, salamat ko sa mga atong business sector kay very compliant. Yes. Awang ko nakitaan nga problema nila. Yes. Ang pagpasabot lang sa ila. Ang salamat kayo. Yes. And speaking of business and kining investor kagawad, kaniya to nakalabay usab nga mga semana hingpit na usab nga gi-launch dinhi sa dakwen sa Cagayan de Oro additional na usab nato nga mode of transportation which is kaning Grab no. Grab car niya imo hapon ni nga gisuportaan ninyo sa 20th City Council, of course sa ato ang local government unit ang pagsulod sa maong patigayon or kining lain na usab nga mode of transportation dinhi sa dakbayan. Salamat gyud ato kayo katong panahon when we were discussing about our traffic in Cagayan. If you want to improve our traffic situation, you leave your car in the house and use Grab. Yes. Or use our public utilities. Yes. It's cheaper and healthier. Lisod kayo na usa ka pamilya, 5 o 6 kasakyanan. So maski usahan mo pag-improve sa traffic. Additional volume gyapon sa additional volume din. At least dito katong nagayang man ng mga taga-Grab ko ako'y labot sa Grab. Ang ako lang to improve our traffic flow. Yes. Ibili na yung sakyanan sa balay. Ayos Grab. Ayun lang mahala inyong yung fares din na. Grab, taxi. So daghan nagkapilian no ato ang mga kaigsunan dinhi sa dakbayan sa Cagayan de Oro. And of course, ato ang modernized usab nga jeepneys na usab no dinhi sa atong dakbayan which is nagkadaghan na usab. So daghan nagkapilian daghang mode of transportation, and once gali nga kining
makuha na gyud makumpleto na ito ng ruta dinhi sa Tandakbayan, economic growth grabe gyud kapaspas niya na to kay ilang makita usab ang convenience sa Tandakbayan sa Cagayan de Oro, no. So I hope nga katong propose ni Engineer LP Paras atong cable car yes, na ma-improve to. Mm. That happened during the investment forum. Yes, And follow up po nato nga na ay more than 159 billion commitment of investment in Cagayan. So dili ni pwede nga patulgon nimo. Yes, okay. Makuha na sundan gyud nimo kay marketing ba ni siya. Yes, yes. So dirita mo lihok sa atong komitiba. Mahanay din pakabot ka mayor iko nga sayo naman talk to the mayor kung na may problema. Yes, yes, yes. Ayaw mo pagbagulbol sa likod. But I'm sure the mayor is all out to support. That's right, no. Our business sector. And it's up to kining, of course, with sa inyuha kay inyuha namang nahimo gyud inyuhang trabaho more than pagkali gyud with our person dinhi sa Tandakbayan kag sa Cagayan de Oro kagawad, no. It's up to kining sa mga economic team na usab no dinhi sa Tandakbayan on how we can sell our kining city to our investors and of course pakig-partner, pakig-pangita og mga pamaagi nga mas mudaghan pa no ang mga investor destination. As I may suggest to the mayor, we follow the Secretary Federico, Investment and Economic Affairs. Dapat na team benchmark. Yes, follow up di man na pwede to kayo hulatan pag nato kay basig. Yes, kadi nga grupo mo adto ra ba sa lain syudad. So kapto na to daan nga maabot dire. Nga atuan gyud mahiktan no. Kadina ba na. Ayon na dire na gyud. Dire so it's a competition, a healthy competition. Yes. So it's up to the mayor now to do the part nga ibitaron. Pero kanang grupo sa Region 1, tingala gyud ko to kayo nga I direct invite them to come. Sila mismo. Yes. Okay. So they visited the mayor. Maragiganahan sila. Yes. Ang sunod na po, ang Region 9 wants to come. Okay. Region 12. Ang Olonga po, nahatang na og advisory. So, murag, namalhin na mo siya. And of course, with kining councilors League of the Philippines, speaking of kining legislation, ang atuang 20th City Council Kagawad was one of the awardees for local legislative award. Yes. We became first time nga nag-finalista. Yes. Kasagaran taman ta sa regional award. Level. Karon giabot ang finalist atong kalaban kay ang Quezon City. Okay. Adi kita kasukol kay we have 11 billion budget. Ilang era is 11 billion. So pildita sa I think Cebu. Bacolod. But at least with hundreds of kining kwan kagawad, no, kining local sanggunian, we made it to national. That's a great achievement. Congratulations to our inahan sa council. Yes, Vice Mayor Bebot Rodriguez ug kaming kauban sa 20th. Magpadayon, I hope by next year pag human sa atong termino, we'll work on that kay outgoing pa man ko sa Councilors League nga makuha gyud nato ang That's right. Grand Slam. Yes. Makuha nato na. And of course sa laing hilisgutanan nga kagawad, no. Usasab sa mamahimong game changer nato dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro with the development usab sa ato ang Lagindingan, because there's really a need, no, to expand Lagindingan Airport because it's the gateway to Cagayan de Oro and Northern Mindanao, no. So inyo nakita usab din ha sa Konseho Kagawad nga kinahanglan gyud siyang expand development no sa ato ang Lagindingan Airport. Ako nakitaan I know the past about Lagindingan. I was part of the team that went to Korea. During the time I was with Secretary Sito Lorenzo. Ako may medyo ingon nga runner. We went to Korea for that. We were granted $107 million to make that as an international airport. Yes. Nahitabo na unsa na ba tong atong
mga sa runway gikuha sa kung saan na to sa lawag Okay. na paksian wala gyud ma-improve ang Lagindingan Airport. It's about time. Yes. I heard nga 12.5 billion part na sa PPP. Itrabaho na yun na many of the programs of the president nasa PPP. Yes, PPP code. Kay mas dali, mas efficient sa kagawad, no, kung ato asang ipakuan sa PPP, no. Kagana natay yuta diri sa uptown 60 hectares, we can use that as PPP. Or if there is a need for the expansion of the GR Bora Hospital, PPP yapon. So dagan kayo ang pati tigali kaning pagbutang sa bag-ong City Hall, pwede yapon PPP. So dako kay nga ordinansa. Yes. So kayo nga magamit yun sa atong syudad. That's right, no. And of course kining sa ato ang Lagindingan Airport development, no. Kay importante kay kagawad kay I think kini bang first impression gyud importante kaayo, no, nga sa mga investors na nag-abot nila sa Lagindingan, okay kayo ang kining mode of kining transportation as to air traffic nato. So mahimo silang confident yun, no, to come here. Okay, di man ta makadawat og international flight. Kaya ang runway mubo. Yes, by few meters nga mas taas pa unta ning Lumbia. Pero ambot ano gibalin sa Lagindingan. It started I think in 1989 when we had partnership with the USAID on the development of Cagayan-Iligan Corridor. Di kaya Cagayan Iligan Corridor. Ang Iligan was the airport in Iligan. Ang Cagayan was it in Cagayan. So ibutang na lang tunga nga siya. Matoy dugay sige may groundbreaking at least nabutang gid ang airport niya. Problema lang mubo ra gid ang runway. So I hope they will expand on that. Yes, no. Kay with this PPP ato naman nakita ang resulta kagawad, no, with kining sa Cebu, no, sa Mactan Cebu International Airport, maayo kaayo, wapo kay PPP. That's PPP, no. Oo. So product. Salamat ko sa at least sa akong tulo ka termino kanang PPP. Karon pa gyud na magamit. Yes. But with this, kung kini ato aning ipatuman usab dinhi sa atong dakbayan sa Cagayan, of course, kini kinahanglan usab gyud og pagtuon, no, kung mo sulod ta sa public private partnership, kinahanglan niyo sa pagtuon, and of course pagtugot gikan ninyo sa City Council kagawad. Nagitanan na as a City Council, from the committee level pa na among hanayon before presenting to the plenary. So far ako nakitaan basta any development programs, halos tanan man, di man musupak. Yeah. Na may good ingong cohesive. Yes, regardless of party affiliation. That's mao gina ako nakita kagawad, no, sa inyo sa dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro nga amidst of kining political views, political affiliation sa inyuha sa 20th City Council, of course, managlahi man yun. That's the reality, no? Nga managlahi ang political affiliation. But once gani kung ang programa usa ka kayuhan sa mga katawhan, ang panakiusa na agyod, no? We disagree to agree. Ana magina di na wala magkumbati magid siya to kayo. So it's a healthy council. It's a healthy council, no? That's right. And no, sa ato ang umaabot nga mga bulan and kining tuig kagawad sa inyohang, it's kining a legacy nga matawag nato nga daghan tag mga balaod nun nga napasar under sa imuhang pagpangulo sa komitiba sa Trade and Commerce nga kayuhan na sa itong mga negosyante that would create more jobs to Cagayanon. Yes, because of the arta nga kanang kanaog sa requirements sa cell site, akong ambisyonan ang mga BPOs. Yes. Diri man ang mga call centers nga ang sweldo perting dagko. Yes. Sa Iloilo, sa Philippine Councilors League Convention,
murag maluoy ko sa Cagayan kay ang No. ilang BPOs kapin 200 Okay. kita in town pila ra. So dako pa gyud atong itrabaho ani, but to start things straight, ang atong signal ayuhon Ay, muna signal. yes. So there is still a need to improve more of our cell site kay medyo napay gyud mga dead Dead spots. spots. So 128, I hope we could increase it to more than 200. Naman ready naman tanan Yes, kay, yes. so I can see that the Year of the Dragon will be more work for the mayor. That's right. No. Keep strong, Mayor Yeah. Orlando Clarix. So, kay andam kami mo support sa That's imo. right, no. Ina ka supportive ang ato ang 20th City Council ngadto sa ato ang halangdong Mayor Clarix, no. Alang sa o mga proyekto alang sa kayuhan sa atong mga katawhan. And siguro kagawad this time inong kining basin apa kay Mangita pa tayo. Valentina. Bitaw, kagawad, nining higayunan lamang imuhang parting statement, imong mensahe ngadto sa atong mga suking tigpaminaw at tiglantaw. Mga adlaw sa inyong tanan. I would like to greet everyone. Kung hifatsoy, belated Chinese Happy New Year, celebrating the Year of the Wood Dragon. This is abundance, economically, and abundance sa trabaho. So, and also advance Happy Valentine's Day tomorrow. Sa katong na mga Valentino, pagpula ka mo. Yes. Katong wala, neutral ka mo. So again, salamat sa tanan. Salamat kang Ivy Guantero. Salamat George Yes. Bactos. And the rest of the City Information Office staff, Happy Valentine's. Daghang salamat. Right, dagan kayong salamat kagawad, and once again dagan kayong salamat sa time og paghatag ka na magigayon nga makainabi ka mapaabot nato nung ato sa to mga kaigsunan ang inyong gipaningkamutan sa 20th City Council. Once again, tuang nakauban ang chairman sa Committee on Trade and Commerce ingon man Ways and Means kagawad George Goking. Og mao kadto naglangkob sa ato ang inyong konseho karong si Manahas ang ano lamang sa kinatibuk ang puwersa sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro sa administrasyon ni Mayor Orlando Clarix Oy, ug man sa papangulo sab sa tong City Information Officer Miss Ivy Guantero. Kinin lamang si George Bacos. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw paglantaw hantod sa sunod higayon ug mayong adlaw sa tanan.